Kumusta? Ready na ba kayo sa isang kwento? Ito'y tungkol sa mga bayaning, alam nyo, isinugal talaga ang lahat para lang sa isang aklat. At hindi lang to basta-bastang aklat ha, ito'y isang librong ipinagbabawal mismo ng batas. Okay, isipin mo to. Kunwari, yung paborito mong adventure story, nakakandado. Di mo mabasa kasi nasa ibang lingwahe. Anong gagawin mo para lang ma-share yan sa mga kaibigan mo? Kasi iyan mismo ang naging malaking hamon para sa mga bida ng kwento natin ngayon. Alright, so simulan na natin. Ang una nating pupuntahan ay ang Netherlands. At dito, grabe, yung simpleng pagkakaroon lang ng Biblia, pwedeng ikamatay mo. So, noong panahon ni King Charles V, sobrang higpit ng mga patakaran. Bawal na bawal basahin ang Biblia, bawal pakinggan, bawal kahit pag-usapan lang, as in zero tolerance. At pag nahuli ka, nako, ang parusa, susunugin ka ng buhay. Ganon katindi. Pero para sa mga reformador noon, iba ang paniniwala nila. Sabi nila, hindi mo dapat pilitin ng isang tao na maniwala. Dapat makuha mo sila sa pamamagitan ng pangangaral. Yung idea, dapat mapayapa ang pagbabahagi ng katotohanan, hindi sa pilitan. Okay, so sino ba ang unang hero nating? Well, heto na. Dati, siyang pare, pero naging isang takas na mga ngaral dahil sa mga bago niyang natuklasan. Ang pangalan niya, Menno Simons. Okay? Isa siyang pareng Katoliko. Pero, heto ang twist. Hindi pa niya nababasa ang Biblia ever. Bakit kamo? Kasi natatakot siya. Akala niya baka maligaw siya sa pananampalataya niya kung babasahin niya to. So paano ba siya nagbago? Well, nagsimula yan sa pagdududa. Dahil doon, pasekreto niyang binasa yung bawal na libro, yung New Testament. Tapos, may isang event na nagpabago sa lahat. Nakita niya mismo kung paano pinatay ang isang tao dahil lang sa paniniwala nito. At doon, boom, nag-decide siya. Iiwan niya yung dati niyang buhay at ituturo niya na yung mga natuklasan niya sa Biblia. At alam niyo, ginawa niya to for 25 years, 25 taon. Kasama ang asawa at mga anak niya, palipat-lipat sila ng lugar, laging nasa panganib ang buhay, para lang ma-share yung mga natutunan niya. Imagine that kind of commitment. Okay, from the Netherlands, lipad tayo ngayon sa Denmark. Dito, makikilala natin ang isang estudyante, isang rule breaker para sa kanyang paniniwala. Meet Hans Tausen, matalinong anak ng magsasaka. Para makapag-aral, pumasok siya sa isang monastery. Ang deal, pwede siyang mag-aral kahit saan, maliban lang sa isang lugar, Wittenberg, kasi yun yung pugad ng mga bagong ideya ng Reformation. Pero anong ginawa niya? Siyempre, yung bawal, yun ang ginawa niya. Pasikreto siyang pumunta sa Wittenberg at doon, binasa niya lahat ng sinulat ng mga reformador. At as expected, nagbago ang buong mundo niya. So pagbalik niya, super excited siyang i-share yung mga natutunan niya. Pero yung pinuno ng monastery, ayun, hindi natuwa. So anong ginawa nila? Simple lang, ikinulong siya para manahimik. Pero eto ang amazing part. Akala nila mapapatahimik nila siya, 'di ba? Well, nagkamali sila. Kasi kahit sa likod ng rehas ng selda niya, nangangaral pa rin siya sa mga kapwa niyang monghe. Imagine that. Yung kulingan niya, naging classroom niya. So yung mga turo niya hindi talaga napigilan. Naging viral kumbaga sa loob ng monastery. Pati mga gwardya naging converts niya. Sa sobrang inis nila, pinalayasan na lang siya. Pero yung plano nilang patahimikin siya, nag-backfire. Dahil sa pagpalaya sa kanya, binigyan pa nila siya ng kalayaang mangaral sa buong Denmark. Galing, no? Okay, galing sa isang kulungan sa Denmark, punta naman tayo sa palasyo. Sa Sweden naman to. Dito makikilala natin ang isang powerful duo, dalawang magkakapatid na may napakalaking misyon. Ito sila, sina Olaf at Laurentius Petri. Mga anak lang sila ng isang pande. At parang yung mga nauna nating bida, saan pa ba sila nag-aral? Sa Wittenberg din. At dala-dala nila pabalik ang mga ideyang ito sa Sweden, na noong panahong yon ay puno ng kahirapan at pamahihin. Alam mo, perfect combination tong dalawang to. Si Olaf, siya yung fiery one. Magaling magsalita, di natatakot sa mga galit na tao. Si Laurentius naman, yung kalmado, yung academic, yung scholar. So yung isa, brawn and passion, yung isa, brains and calm. Perfect team up. So nagkaroon ng isang malaking debate sa harap mismo ng hari. At ang main point nila,
Simple lang, ang Biblia at ang Biblia lang. Sabi nila, yun lang dapat ang maging rulebook para sa pananampalataya. Period. At ang resulta? Panalo. Pumayag ang hari. Tinanggap ng buong Sweden ang bagong pananampalataya. At ang amazing na kasunod noon, sila mismo, ang magkapatid, ang inatasang isalin ang buong Biblia sa Swedish for the very first time. So, ano ba ang naging epekto ng lahat ng to? Yung katapangan ng mga bayani natin sa Netherlands, sa Denmark, sa Sweden. Ano ang legacy na iniwan nila? Well, sobrang laki ng pagbabago. Una, naisalin na ang Biblia sa sarili nilang wika. So, kahit yung mga ordinaryong tao, nabasa na nila at naintindihan. Pangalawa, sinimulan na itong ituro sa mga eskwelahan at higit sa lahat, napalaya ang mga bansa nila mula sa luma at mapaniil na sistema. Nagbukas ito ng isang panibagong panahon, isang panahon ng kalayaan at kaalaman para sa buong Northern Europe. Ang katapangan nila ang nagbukas ng ilaw sa isang madilim na panahon. At yan ang nagbago sa kasaysayan. Kaya ngayon, ang tanong ay para sa iyo. Sa panahon natin ngayon, para sa anong mga ideya ka naman handang tumayo at maging matapang?